Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang masigla at malusog na umaga bayan ng Brooks Point at sa lahat po ng naaabot ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At syempre po, welcome back sa pakikinig sa programa na sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa himpilan ng 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Alan Galicia Archie po at muli ay magkakasama na naman po tayo sa isang oras na balitaktakan sa programang binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. At wag po kayong aalis dahil susunod na po ang Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikalimang araw ng Abril taong 2025. Ako po si J. Carl G. Untulan mula sa Brooks Point National High School, Amas Tugtog Extension. At ako naman po si Sherlyn Lasa. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang Balitang Bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na iahayag sa atin ng BPNHS Amas Tugtog Extension News Team. Sunod-sunod na turnover ceremony ng mga proyekto ng pamalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Kaugnay ng balitang ito, Mayor Benedito pinangunahan ng sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng mga itatayong proyekto ng pamalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. First quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon, matagumpay na isinagawa ng MDRRMO. Lalawigan ng Palawan, nakamit ang ikalawang pwesto sa nagdaang Mimaropa Regional Athletics Association Meet 2025 sa lungsod ng Puerto Princesa. Menro Brooks Point kabilang sa top 10 finalist ng Gawad Galing Kalikasan 2025. Mayor Benedito pinangunahan ng first quarter municipal interagency meeting ngayong taon. Mayor Benedito at Community Affairs Office pinangunahan ang pagre-release ng allowance para sa mga eskolar ng bayan. Pagbabasbas ng bagong Municipal Treasurer's Office sa bagong gusali ng pamalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Masayang dinaluan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito masayang nakiisa sa ika-13 anibersaryo ng pagkatatag ng Paratungon East Elementary School. At Mayor Benedito masayang nakiisa sa banal na misa bilang pagdiriwang sa kapistahan ng St. Joseph, the husband of Mary Juarez Brooks Point. Magbabalik ang BPNHS, ang Amas Tugtog Extension News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, sunod-sunod na turnover ceremony ng mga proyekto ng pamalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni BPNHS, Amas Tugtog Extension News Reporter John Philip P. Moro. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang sunod-sunod na turnover ceremony ng iba't ibang proyekto ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang mga pasilidad sa iba't ibang barangay. Noong March 12, isinigawa ang turnover ceremony ng mga multi-purpose building sa Barangay Pangubilyan at Barangay Maasin. Sinundan ito ng turnover ceremony noong March 13 para sa renovation ng Octagon sa Barangay Poblacion District 2 at isa pang multi-purpose building sa Barangay Poblacion
Quezon District 1. Ang mga gusaling ito ay magsisilbing sentro ng iba't ibang aktibidad at serbisyo para sa mga estudyante. Kasama ni Mayor Benedito sa mga aktibidad sina Konsehal Richard Balyan, Konsehal Nathan Sam Lacanilaw, Liga ng Barangay President Honorable Jordaline Joy Quiachon, Municipal Engineer Raul Quijano Jr. at mga opisyal ng barangay. Ang patuloy na pagbibigay ng mga proyekto sa mga komunidad ay patunay ng malasakit ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng Brooks Point at sa pagpapabuti ng mga mamamayan. John Philip Muro mula sa Brooks Point National High School, Amas Tubtub Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, John. At sa Balitang Pangbayan, kaugnay ng balitang ito, Mayor Benedito, pinangunahan ng sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng mga itatayong proyekto ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si BPNHS, Amas Tubtub Extension News Reporter John Lester Sanayan. Balitang Bayan. Kasunod ng sunod-sunod na turnover ng mga proyekto, pinangungunahan naman ni Mayor Cesareo R. Benedito Jr. ang groundbreaking ceremony ng mga bagong itatayong proyekto ng pamahalang lokal ng Brooks Point. Ang mga proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapabuti ng infrastruktura sa iba't ibang barangay upang mapahusay ang serbisyong pampubliko at kapakanan ng mga mamamayan. Noong March 12, ginanap ang groundbreaking ng Early Childhood Development Center sa Sitio Limbasan, Barangay Mambalot, multi-purpose pavement sa Sitio Abubakar, Barangay Kalasigin, 1-story 2-classroom building sa Sitio New Panay, Barangay Maasin, covered course sa relocation site, Porok 7, Barangay Mambalot. Samantala, noong March 13, isinagawa ang groundbreaking ng improvement of barangay site sa Poblacion, District 2, improvement of existing roads sa Barangay Pangubilyan, installation ng 63 sets ng integrated solar street lights sa Barangay Uring-Uring, post-service facilities shed sa Sitio Tabud, Barangay Sarasa at covered course sa Mariñana National High School. Kasama ni Mayor Benedito sa mga groundbreaking ceremony ang mga opisyal ng bayan at barangay. Ang pagsimula ng mga proyektong ito ay patunay na patuloy ang pagsikap ng pamahalang lokal upang mapalakas ang infrastruktura at mas mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga taga Brooks Point. Ako po si Julissa Sanayan, Brooks Point National High School, Amas Tubtub Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, June. Susunod, first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon, matagumpay na sinagawa ng MDRRMO. Tunghayan natin ng buong detalye sa ulat ni BPNHS Amas Tubtub Extension News Reporter City Adjura Irusi. Balitang Bayan. Sa bisa ng MDRRMC Memorandum No. 27 Series of 2025, matagumpay na isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill noong March 13, 2025. Layunin nitong ihanda ang mga mag-aaral at guro sa tamang tugon sa oras ng lindol, alinsunod sa mandato ng pamahalaang lokal upang mapanatili ang kaligtasan sa mga paaralan. Kabilang sa mga lumahok sa drill ang Brooks Point National High School sa Barangay Pangubilyan, Governor Alfredo A. Abueg Senior National and Technology Vocational Memorial High School sa Barangay Barong-Barong at Veto Pichanco Memorial National High School sa Barangay Salugon. Sa pangunguna ni MDRRMO OIC Engineer Mode Ryan Miranda, katuwang ang MDRRMO Junior Rescuers, isinagawa ang rescue operation interjections sa mga paaralan upang sanayin ang mga estudyante at guro sa tamang pagresponde sa sakuna. Nagbigay suporta sa pagsasanay sa iba't ibang ahensya tulad ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, Palawan Rescue, Municipal Health Office at Brooks Point Community Disaster Volunteers. Ang kanilang partisipasyon ay nagpatibay sa kandaan ng bayan sa pagharap ng mga sakuna. Sa pamamagitan ng patuloy sa pagsasagawa ng earthquake drill, pinagtitibay ng pamahalaang lokal ng Brooks Point ang handaan ng mamamayan sa anumang sakunang maaaring dumating. City Adjura Irusi, Brooks Point National High School, Amas Tubtub Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City. Lalawigan ng Palawan, nakamit ang ikalawang pwesto sa nagdaang Mimaropa Regional Athletics Association Meet 2025 sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa ulat ni BPNHS, Amas Tubtub Extension News Reporter, Judeline Discotido. Balitang Bayan. Muling pinatunayan ng lalawigan ng Palawan ang husay nito sa larangan ng palakasan matapos magwagi ng ikalawang pwesto sa Mimaropa Regional Athletic Association MRAA Meet 2025 na ginanap sa lungsod ng Puerto Princesa noong March 11 to 15, 2025. Sa kabuuang resulta, nagtala ang Palawan ng 261 medalya, 110 para sa elementarya at 151 para sa sekundarya. Sa elementarya, nakamit ng Palawan ang 36 gold medals, 40 silver at 34 bronze medals. Sa sekundarya naman,
Nasungkit ng mga atleta ang 52 gold medals, 46 silvers at 53 bronze medals. Dahil dito, parehong pumangalawa ang Palawan sa kategorya ng elementarya at sekundarya na nagbigay daan upang masungkit ang overall second place sa kompetisyon. Samantala, itinanghal na kampiyon ang lungsod ng Puerto Princesa matapos itong makakuha ng kabuuang 262 gold medals, 121 gold, 77 silvers at 64 bronze medals. Ang MRAA Meet 2025 ay isang taunang kompetisyon na nilalahukan ng iba't ibang lalawigan sa rehiyon ng Mimaropa kung saan ipinapamalas ng mga atleta ang kanilang talento sa iba't ibang larangan ng sports. Ang tagumpay ng Palawan ay bunga ng sipag at pagsisikap ng mga atleta, coach at taga-suporta mula sa buong lalawigan. Isang malaking pagbati sa lahat ng atleta ng Palawan, lalo na sa mga manlalaro mula sa Brooks Point na naging bahagi ng tagumpay na ito. Ang kanilang pagsusumikap at determinasyon ay tunay na inspirasyon sa buong komunidad ng palakasan sa lalawigan. Jodelyn Discutido, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jodelyn. Samantala, Menro Brooks Point kabilang sa top 10 finalist ng Gawad Galing Kalikasan 2025. Narito ang ulat ni BPNHS Amas Tubtob Extension News Reporter Jubin A. Balang. Balitang Bayan. Ikinararangal ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Brooks Point na mapabilang sa top 10 finalists at awardees ng Gawad Galing Kalikasan 2025 sa ginanap na 16th National Convention ng Philippines League of Local Environment and Natural Resources Office o PLLENRO sa General Santos City. Mula sa 36 na lumahap na LGUs, kinilala ang Metro Brooks Point sa kanilang kahusayan sa pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., patuloy na nangunguna ang MENRO Brooks Point sa mga inisyatibang pangkalikasan at makabago na may positibong epekto sa buong bayan. Pinangunahan ni Madam Rene Almosterio ang MENRO personnel sa kanilang masigasig na pagsumikap upang mapanatili ang isang lumpiang at mas matatag na komunidad. Lubos ang pasasalamat ng MENRO Brooks Point sa PLLENRO, Gawad Galing Kalikasan Committee at sa lahat ng katuwang na ahensya, stakeholders at mamamayan na patuloy na sumusuporta sa mga proyektong pangkalikasan ng bayan. Ang parangal na ito ay nagsisilbing inspirasyon upang higit pang palakasin ang mga programang magpapabuti sa kalikasan at kapaligiran ng Brooks Point. Jubin A. Balang, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Joven. Susunod, Mayor Benedito, pinangunahan ng first quarter municipal interagency meeting ngayong taon. Balitang hatid sa atin ni BPNHS, Amas Tubtob Extension News Reporter John Philip Moro. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagbubukas ng Municipal Interagency First Quarter Meeting, kabalikat ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ni Mimaropa Personnel. Araw ng Huwebes, ika-20 ng Marso taong 2025, na ginanap sa Conference Room, New Municipal Hall Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Iprinisinta sa pagpupulong ang mga program updates patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, gayon din ang patungkol sa Sustainable Livelihood Program o SLP Beneficiary Data Management Program Coverage. Binigyan din ang status ng bawat sektor na binubuo ng indigenous people na may bilang na 2,546, 190 na solo parents, 9 na person with disabilities, at 240 senior citizen individual. Samantala, magandang balita para sa mga beneficiaries ng 4Ps na kabilang sa roster list na makakatanggap ng karagdagang 350 pesos. Ang sinumang may anak na 0 to 2 years old at qualified sa first 1,000 day of life. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang programa ng 4Ps at SLP, lalo na ang pamimigay ng pangkabuhayan sa iba't ibang barangay ng bayan ng Brooks Point. Subalit, nababahala ang DSWD sa ilang mga kabataang beneficiaries ng 4Ps na hindi na pumapasok sa paaralan dahil sa 3 rason. Una, pagtatrabaho sa murang edad upang makatulong sa pamilya. Pangalawa, wala nang interes sa ipagpatuloy pa ang pag-aaral dahil sa kahirapan. At ikatlo, maagang pag-aasawa. Naway mas maitaas pa ang programang pangkabataan na magbalakas sa kanila may pagpatuloy ang pag-abot sa kanilang mga mithiin sa buhay. John Philip Muro mula sa Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, John. Samantala, Mayor Benedito at Community Affairs Office pinangunahan ang pagre-release ng allowance para sa mga scholar ng bayan. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS Amas Tubtob Extension News Reporter June Lister C. Sanayan. Balitang Bayan.
patuloy pa rin ang release of allowance para sa mga scholar ng bayan na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga kawani ng Community Affairs Office sa pamumuno ni CAO Designate Ireneo Maestre Campo III at ang ilang mga miyembro ng Sangguniang Bayan araw ng Lunes, March 17, 2025 na ginanap sa covered court ng Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Layunin nito ang makaambag sa pinansyal na pangangailangan ng mga mag-aaral upang higit pang pag-usayan ng kanilang tungkulin bilang mga estudyante at upang hindi na lubos pang problemahin ng kanilang mga magulang ang iba nilang gastusin. Ayon kay Mayor Benedito, prioridad ng mga lokal na pamahalaan ang mas maayos na edukasyon para sa mga kabataan upang maging tulay sa pag-abot sa katuparan sa kanilang mga mithiin sa buhay. Katuwang ang kanilang mga nagsasakripisyo mga magulang na umaalalay rin sa kanila sa araw-araw nilang buhay. Ako po si John Lester Cisanayan mula sa Brooks Point National High School, ang Mastugtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, June. Pagbabasbas ng bagong Municipal Treasurer's Office sa bagong gusali ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni BPNHS, ang Mastugtob Extension News Reporter, City Ajura E. Rosie. Balitang Bayan. Masayang nagsalo-salo ang mga kawani ng LGU Brooks Point kasama sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mergin D. Feliciano at mga department heads Biyernes, March 14, 2025 sa opisina ng Ingat Yaman ng Bayan. Ito ay upang ipagdiwang ang pagbabasbas sa bagong opisina ng Municipal Treasurer sa bagong gusali ng pamahalaang lokal ng bayan sa Barangay Tugtog. Sa kasalukuyan ay may 30 empleyado na ang tanggapan na matiyagang nagsisilbi sa mamamayan at patuloy pang pinaunlad ang kanilang kakayahan sa mas epektibong pagsisilbi sa bayan. Sa paglipat ng mga kawani ng Municipal Treasurer's Office sa bagong gusali ng pamahalaang lokal, masayang-masaya si MTO Emma S. Tabangay at kanyang inaasahan na magtutulong-tulungan ang bawat isa sa paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan ng Brooks Point. City Ajura Irusi, Brooks Point National High School, Mastugtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, City. Susunod, Mayor Benedito masayang nakiisa sa ika-13 taong anibersaryo ng pagkatatag ng Paratungon East Elementary School. Ulat hatid ni BPNH Mastugtob Extension News Reporter Judeline Discutido para sa detalye. Balitang Bayan. Masayang nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagdiriwang ng Paratungon East Elementary School ng kanilang ika-13 anibersaryong pagkatatag ng paaralan noong Biyernes, March 14, 2025. Ang programa ay sinimula ng panalangin ni Grade 1 Advisor Linda A. Setchas na nasundan ng pag-awit ng lupang hinirang na ikinumpas ni Grade 5 Advisor Nurelin S. Juanerio at sinundan ng makulay at masayang mass demonstration ng mga mag-aaral mula sa Kinder, Grade 1 hanggang sa Grade 6 ng paaralan. Nagbigay rin ng pagbati si Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ayon sa kanya, nakiisa umano siya sa pagdiriwang ng kanilang paaralan. Ito, anya, ay patunay na pagkakaisa ng bawat isa kung kaya't naabot nila ang ika-13 na taon ng pagkatatag. Masaya niya ring binati ang lahat ng dumalo. Dagdag pa niya, ang tagumpay umano ng paaralan ay tagumpay rin ng mga guro, magulang at mga batang nag-aaral sa paaralan sa Paratungon East Elementary School. Jodeline Discutido, Brooks Point National High School, Mastugtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jodeline. At Mayor Benedito, masayang nakiisa sa banal na misa bilang pagdiriwang sa kapistahan ng St. Joseph, the Husband of Mary Parish, Brooks Point. Sa ulat ni BPNHS, ang Mastugtob Extension News Reporter Jubin Balang. Balitang Bayan. Masayang nakiisa si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa banal na misa bilang parangal sa kapistahan ng St. Joseph, the Husband of Mary Parish, Brooks Point noong Sabado, Marso 15, 2025. Nagsimula ang misa ganap na ika-9 ng umaga sa pangunguna ng Apostolic Vicariate of Puerto Princesa Vicar, Most Reverend Socrates C. Missiona, MSP, DD, kasama sina St. Joseph Parish, Vice Reverend Father Jesus Nio V. Panganiban Jr., Reverend Father Kim Luis A. Laganson, at iba pang kaparian ng Bikaryato. Sa kanyang humilya, binigyang diin ni Bishop Sok na sa panahon ng kaguluhan at kalituhan, mahalagang tularan si San Jose sa pagiging mahinaon at may malalim ng pagninilay.
Aniya, hindi dapat magpadala sa emosyon o magmadali sa pagdesisyon, lalo na sa impluwensya ng social media. Sa halip magdasal at hanapin ang kalooban ng Diyos. Nagpatuloy ang selebrasyon sa Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated Covered Court kung saan masayang nagtipon ang mga mananampalatayang Katoliko mula sa iba't ibang bahagi ng Broxville. Nagsalo-salo rin ang lahat sa mga inihandang pagkain ng bawat kapila at nasiyan sa dance presentation ng mga parokyan. Nakiisa rin sa programa sina Palawan Provincial Governor Dini Socrates, Vice Mayor Atty. Jindy Feliciano, Konsehal Sara Jean C. Abon, Konsehal Richard Balian, Konsehal Arturo Perales, Konsehal Ezekiel Rodrigo, Konsehal Victoriano Colili at dating Executive Secretary Starward Joseph Benedito. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Mayor Benedito ang kahalagan ng pananampalataya sa kabila ng mga modernong hamon. Aniya, bagamat kasabay ng pistay ang paniyugan, ang kapistahan ni San Jose nilaan ng lokal ng pamahalaan ng Broxville ang Marso 19 para sa pagdiriwang ng patron ng bayan. Joven Ibalang, Broxville National High School Amos Tubtub Extension, nagulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Joven. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si G. Carl Untulan. At ako naman si Sherlyn Lasa. Kami po muli ang Brooks Point National High School, Amas Tubtub Extension, news reporters na nagatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating mga masisipag na tagapaghatid balita na nakalap po ng Municipal Information Office dito po sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point at susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo ngayon sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang makabuluhan at isang informative na talakayan. Kasama po ang ating fresh na fresh. Ayan, kakadistino lamang po dito sa ating bayan. Ayan po, sama-sama niyo po kong i-welcome si Police Lieutenant Maria Carlene Austria Centeno. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, pag-iimbita sa akin para sa inyong programa sa araw na ito. Ayan. Ma'am, kami rin po ay nagpapasalamat dahil despite ng inyong busy schedule, ay pinagbigyan niyo po kami. Oh. Ayan, talagang kung makita niyo po kanina, fresh na fresh po, galing pa po silang field. Pero pinagbigyan niyo po kami, kaya nagpapasalamat po kami, ma'am. Kaya hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa dahil ma'am, malapit na po ang eleksyon at ito po ang aking katanungan. So kamakailan lamang po ay isinagawa po ng inyong tanggapan ang Unity Walk. Ayan, ma'am. So para sa peaceful election sa darating na May 12, ano po ang mga hakbang ng PNP upang matiyak ang kaayusan sa bayan? Yes po, tama po. Noong nakaraan po ay nagkaroon po tayo ng yung himpilan po namin ay nagsagawa ng Unity Walk kasama po ang mga kandidato at kanilang mga supporters upang ipakita po ang kanilang pagpapahayag ng isang intensyon na maging maayos ang halalan ngayong darating na Mayo. Isa lang po ang programang ito na ginagawa ng PNP upang matiyak ang isang maayos na halalan. Maliban po dito, ay marami pa pong programa, lalo na po ang aming himpilan, katulad po ng information campaign, kung ano-ano pong mga bagay na dapat isaalang-alang ng isang mamamayan ngayong election period. Katulad po ng pagbabawal na pagdadala ng mga deadly weapons. So pinagbabawal po yun during the election period. So kahit ito po ay may kaukulang permit, andyan din po ang kampanya ng pulisya against loose firearms na kung saan ay inuuna po natin yung mga firearm holders na expired na. So yun po, kapag mga expired na po ang kanilang license, in-encourage po sila
na i-surrender po yung baril nila, no? So para hindi po sila magkaroon ng kaso. So yung mga expired na po ang license, tini-turn over po sa amin for custody. So yun po, ganun din po yung pag-turn over nga nila, yung katulad ng pag-turn over ng baril. So sa mga aspiring candidates din po yun ng kanilang firearm for safekeeping. Tuloy-tuloy din po ang ating ginagawang COMELEC checkpoint at police visibility para sa pagmamonitor po ng pagpapanatili ng kapayapaan dito sa ating lugar, sa Brooks Point. Ayan, thank you ma'am. Talagang nakikita po at nararamdaman po talaga namin yung pwersa ng kapulisan dito po. At ayan po, maaari nyo po bang, ano-ano po bang maaring gawin at hindi dapat gawin ng mga tumatakbo sa halalan, ma'am? Siyempre po, una-una po, siyempre maging patas lang po tayo sa lahat na gagawin nating kampanya. Ano po, iwasan po natin una-una yung paggamit ng dahas at pananakot laban sa mga kalabang kandidato. At sa mga supporters naman, dapat iwasan din ang pamimili ng boto. So yun po talaga, isa po yun sa paglabag, diba, sa election, yung vote buying. So sapagkat labag po ito sa ating batas at marahil po ay sundin lang po natin ang ating mga kandidato, yung mga panuntunan ng ating COMELEC. Kung sakali man po ay makukuha ang threat, ang isang kandidato, huwag pong mag-atubiling, ipagbigay alam agad sa amin yun. Kasi po, pwede po nating bigyan ng assistance kung sakaling meron mang threat, bibigyan natin ng assistance yun, pero i-validate po muna natin. So, yun po. Yun, thank you ma'am. So, nabanggit po kanina ma'am yung pagbabawal po ng mga, mga firearms. So, yun, kaugnay po sa gun ban. So, naririnig ko kumbaga ito po ay normal na naririnig po. Pagka-start pa lang ng campaign period, ay naririnig na po natin yung gun ban. Ayan, ma'am. So, ano po ang saklaw ng gun ban at sa anong batas po nakaangkla ang gun ban at bakit po ba ito ipinapatupad tuwing halalan? Yes. Ma'am, with due respect, nandito po kasi yung batas na ito, hindi ko po masyadong kabisado kung ano, babasahin ko na lang po para sa inyong kaalaman, ano po. So, ito po ay napapaloob sa COMELEC Resolution number 11067 at sa Section 261 ng ating Omnibus Election Code o Batas Pambansa bilang 881 na inaatasan po lahat ng individual, may kaukulang permit man po ang kanilang baril, ay pinagbabawal po itong ilabas ng residence ngayong election period. Kahit na po ang isang individual ay may permit to carry pa, maliban na lamang po kung ito ay may kaukulang permiso galing sa COMELEC o yung tinatawag po nating gun ban exemption. At mas ipinagbabawal din po ang pagdadala ng baril na walang permit or expire na ang permit sapagkat maaari pa silang makasuhan ng violation of RA Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama din po sa ipinapatupad na gun ban ang pagdadala po ng mga guns or replicas katulad ng airsoft or ang airgun. So, yun po, kahit lahat po, any kinds po ng baril ay ipinagbabawal ngayong election ban. So, ang ina-allowed lang po kung meron pong mga exemption from, meron po kasi tayong mga candidates na kumukuha ng exemption, exemption for gun ban. Pwede po yun i-apply po. So, ang approval po is COMELEC. Yun may po. ganun po Yes po. Ma'am, na exemption. Oo. Ay, kung mga pulis po ba, ma'am? Ay, kami po, generalize, meron po kaming exemption dyan. Kasama po kami dun sa exemption. Kasi meron pong pinapirman sa amin na tawag dito, parang undertaking. Doon po. So, meron kaming exemption dun sa gun ban. Yes po. Ayan, so ano po ba ang kaparusahan sa isang individual kung lumabag po siya sa pulisiyang gun ban? Kung siya po ay lumabag sa policy ng gun ban, siya po ay may pagkakakulong ng 1 taon o hanggang 6 na taon. Doon po sa pagbabiolate niya sa gun ban na yun. Mabigat po pala, ma'am. Oo, tsaka wala pong pinipili. It's either appointed ka or elected. Basta ikaw po ay lumabag sa batas na yan, sa gun ban na yan, paparusahan po kayo. Yun, thank you, ma'am. Sabay-sabay po tayong natututo. Ayan, ma'am, nasabi niyo po kanina, di ba po, na nagkakaroon po kayo ng mga random checkpoint. Yes po. Ayan, ma'am. Kaugnay naman po sa random checkpoint, bakit po ninyo ito kailangan isagawa? Ito po, ang isa pong checkpoint, isa po ito sa isang way, preventive po ito, para po malesen natin
yung mga aksidente or insidente na nangyayari sa ating lugar. Siyempre po, pag nagkakandak tayo ng checkpoint, naiiwasan po natin yung mga unang-una na monitor natin yung mga, alimbawa, mga unauthorized na mga nagdumadaan sa kalsada, nang walang mga lisensya, na nagkukos ng problema sa kalsada. So yung isa, minsan po magkakaroon tayo ng pagkakataon na yung mga nakaw pala, makukuha natin in a way of checkpoint. O, yun po para ma-lessen or ma-prevent natin yung mga crimes na maaaring mangyari sa kalsada. So, since nagsimula na ma'am yung campaign, araw-araw na po ba kayo dyan? Yes po. May mga... Yes, ma'am. Ma'am, yan po ang tanong mo eh. Siguro po wala kayong lisensya, hindi, biro lang po. So, meron po kasi para din po ito sa ikabubuti po natin, ano. Kaya kailangan po natin mag-checkpoint. So, yung sa mga wala pong license dyan, pag nakita niyo po kami. Ma'am, thank you po. Yes po. So, yun po, araw-araw na po sila mag-checkpoint dyan. Ayan, so, dito po ba sa bayan ng Brooks Point, ano po ba yung mga kadalasang problema sa panahon po ng halalan, ma'am? So far naman po, ang Brooks Point ay isang peaceful na munisipyo when it comes sa eleksyon. So wala naman pong usapin na mainit itong halalan. So ang mga kandidato naman po dito ay sumusunod naman sa mga alituntunin ng COMELEC. Kung ano po na pag-usapan during the Unity Walk ay kanila pong sinusunod. Wala po tayong issue pagdating sa halalan dito. So hindi po ito kine-considered na hotspot. Kasi meron po tayong tinatawag na hotspot area pagdating ng election. Yun po, kaya po siya tinatawag na hotspot, nagkakaroon po kasi ng mga dahas, mga karahasan, katulad ng patayan, yung mga kapwa supporters nagpapatayan or kung ano pong yun po. So sa ngayon po, okay naman po ang Brooks, may anak mapayapa naman po. So wala po tayong problema dito sa Brooks Point. Yan. Magandang balita po yun. Po. Pero okay po sa social media lang sila. Okay lang po na sa social media lang kasi syempre ang social media hindi natin hawak ang isip ng tao. Hindi natin makontrol. Hindi katulad sa katawan. Kung may kunting dahas dyan, kaya nating ipacify. Sa social media kasi pwedeng gumawa ng mga bogus accounts. So mahirapan pa tayo na i-identify ang mga yan. Bahala na sila. Diba? Basta in person, walang ganun. Walang physical na harassment. Okay yun. So, tungkol naman po sa pagkabit o pagtanggal ng mga tarpaulins, saklaw po ba ito ng PNP at ano pong ahensya ang nagpapatupad po nito? Okay. Sa mga nakikita po natin ng mga tarpaulins, ang tarpaulins po natin, meron po yung authorized na sizes lang. Di ba po? Pag nakita po natin na medyo malaki yan na pinagbabawal, tinatanggal po yan, binabaklas. So pagdating naman po sa pagbaklas, ang issue ng pagbaklas, hindi po namin trabaho yon. Trabaho po yan ng COMELEC. Kami po ay assistance lang, kumbaga nasa security lang kami, assistance po ng COMELEC. Nandito lang po kami sa gilid nila, pero ang pagbaklas, COMELEC po yan. Hindi po kami. Ayan, thank you ma'am. So, sa ngayon po, sapat po ba ang ating kapulisan para sa deployment po sa araw po ng mismong ng halalan? So, paano po ang setup para po sa mga presinto sa mga liblib po na lugar? Yes, ma'am. Yan pong yung pag-deploy po ng mga tao, isapat po yan. Hindi po tayo, pinaghahandaan po ng PNP yan kasi po, katulad po ang Brooks Point, medyo malaking munisipyo. So, kailangan po ng maraming tao. Kung sa amin po, sapat po yan kasi meron po kaming augmentation na tinatawag. So, maliban po sa personnel mismo ng Municipal Brooks Point, ng Police Municipal Brooks Point, ng Police Station ng Brooks Point, meron pa po manggagaling ng mga personnel from other area. Opo. Katulad po kung magbibigay po yung PMFC, dito po sila i-deploy sa amin. Then, other than that, meron po tayong tinatawag na mga friendly forces na makakatuwang din po natin na madideploy katulad po ng mga Philippine Coast Guard, Bureau of Fire. Yes po. Tapos yung the other is sa Philippine Army. Kasama din po yata sila para sa deployment. So, sapat po tayo. No worries po. Yes, ma'am. Thank you po. So, maiba po tayo, ma'am. Ito gusto ko talaga tanungin na. Ayan. Bilang isang kawani po ng Law Enforcement Agency ng ating bansa at the same time, Deputy Ma'am, no? Yes po. And Police Lieutenant. Wow. ng pulisya po dito sa ating bayan. Para po sa inyo, ano po ba ang dapat maging pamantayan ng mga mamamayan sa pagboto ng nararapat na maging leader po sa ating bayan?
Nako, magandang tanong yan, ma'am. Para akong nasa pageant. At least magkakaroon tayong question and answer. So, siyempre ako po, nagsasalita po ako, hindi po sa dahil gusto ko. Kasi po, bilang alagad ng pulisiya, kami po ay non-partisan. Hindi po kami pwedeng ma-involve sa kung ano man, di ba? So, ang akin po, siguro, unang-una, God-fearing. Unang-una, dapat may takot sa Diyos. Kasi kung ikaw ay leader na may takot sa Diyos, kaya mong i-lead yung tao ng maayos. Siyempre, hindi ka makakaisip ng masama. So, God-fearing. Sumunod, siguro may puso, makatao. In a sense na may puso at makatao, kaya niyang gawin lahat. Tawag dito, wala siyang kinikilingan. Nakikita niya kung ano yung hirap ng mga tao, nararamdaman niya. Yung sakit or yung paghihirap ng tao, na kaya niyang ilagay yung sarili niya sa kalagayan ng tao at tulungan. Yun. And then, siguro, fair and just, pantay sa status ng buhay ng tao, walang pinipili. No? So, kung ano man ang status mo sa buhay, tutulungan kita, hindi ako dapat magpa-impluwensya sa mga taong may kapangyarihan. Kapag alam kong mali sila. Yun. And, ano pa ba? Yun na naman ang nakikita kong ano. And, of course, matapang. Dapat matapang, may paninindigan. Kasi, siyempre, hindi siya kayang impluwensyahan ng kung sino man. Yun ang isang magandang leader. May sarili siyang panuntunan sa buhay na isinaalang-alang niya kung ano yung ikabubuti ng mga kasama niya sa komunidad. Yun, di ba? Hindi dapat nagpapasakop ang isang leader sa kung sino man na gustong mangibabaw doon sa pinanghahawakan niyang lugar. So, siya ang leader, siya dapat ang masunod, kaya dapat matapang siya. Thank you, ma'am. Talagang... No, yun. Kailangan po yun kasi hindi po tayo pwedeng panghawakan kasi pag pinanghawakan ka sa leeg, kaya kang ibig sabihin, kaya kang ipabagsak niyan. Di ba? Kaya ka nga binoto ng tao kasi gusto ka nila. Gusto ka nila. Kaya hindi pwedeng pabagsakin ng kung sino man yung binoto ng tao na gusto siya. So, dapat buo ang loob. Ma'am Carlene for mayor. Malabo po tayo dyan. Pero actually, ako po ay ang father ko po is naging public servant din naman ng Batarasa for how many years? So, ilang term siya. So, nakailang term siya sa Batarasa. Anong mayor, ma'am? SB. SB po, SB. Yes. Kaya po pala yung apelyido niyo. Pwede po bang shout-out? Shout-out po sa tatay ko kay Kaloy Austria. Ay, thank you, ma'am. Ay, yung Austria po pala. Ay, asawa niyo pala. Opo, yung Centeno. So, yung Austria po, yan ako yan. Ay, marami po Austria dito, ma'am. Ayun, kanina po, may na-meet po ako dun sa meeting natin kanina, si Ate Lucia. Ano? Cecil pala. Si Ate Cecil. Ayun po, Opo. Ayun, thank you, ma'am, sa napaka-informative at napakasayang interview. Ayan po, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagpapaunlak niyo po ng aming immediate na invitation. Naway, ma'am, na hindi ito yung last. Opo. Asahan niyo po hindi ito yung last kasi kung alam ko masasayan kayo nakausap ako, paulit-ulit po akong imbitahan dito. Hindi po. Sabi ko nga po sa inyo, this is my first time na magkaroon. Pero mahilig po kasi ako makipagkwentuhan kaya hindi po kayo mahirap. Ayan, ma'am, thank you po. Ganyan din po sa paalala. Ayan, nabanggit na rin po. Ay, may mga nais pa po ba kayong ipaalala sa ating mga nakikinig, ating mga tagapanood? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Ay, sige po. Muli po sa mga kababayan dito sa Brooks Point, maraming salamat po sa inyong lahat. Nais ko lang pong ipaalala sa inyo na ang kapayapaan po ng Brooks Point ay hindi lang po nakasalalay sa aming kapulisan, bagkus ito po ay nakasalalay din sa inyo, sa mga tao ng Brooks Point. So, kung hindi po magiging maayos, hindi po magiging mapayapa ang ating lugar, kung hindi po dahil sa tulong ninyo. So, inaano ko po sa mga kasama natin, ng mga taga Brooks Point, no, na in-encourage ko po kayo na kung ano po yung mga nakukuha ninyong mga impormasyon, kung meron pong mali at kamali ang ginagawa sa inyong lugar, ipagbigay alam lang po sa amin, sa himpilan ng pulisya, at kami po ay agad natutugon sa inyong mga pangangailangan, sa inyong mga reklamo. Huwag po kayong mahihiyang lumapit sa Brooks Point Municipal Police Station dahil kami po ay handa na tumulong para tulungan po ang ating bayan na maumunlad, maging payapa. Ano po? So, muli po, doon lang po tayo sa tama
At kung meron po kayong mga kailangan, ibibigay ko po yung numero ng hotline namin sa Brooks. Yun po ang pwede ninyong tawagan kung kayo po ay may pangangailangan. Yun lang po. Active din, ma'am, yung ano nyo po, di ba? Yes, ma'am. Yes po, yung Facebook po ng Brooks Point, active din po. Pwede rin nyo rin po kaming i-search sa Facebook. Ayan, ma'am. Ayan, thank you po, ma'am, sa inyong paalala. At kami po nagpapasalamat sa inyong serbisyo, ang serbisyo ng Kapulisan, 24/7. Maging kalsada po, sakop niyo na. Yes, ma'am. Salamat din po sa pag-invite at talagang 24/7 sa kalsada, mamaya aabutin ka namin ng 6 o'clock. Mag-ikot po ako. Ayan, thank you po sa napakasayang interview namin po dito ang last. Yan, God bless po. Sige po. Thank you po, ma'am. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po. Lamig mo, ma'am. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Mga kaibigan, tayo po'y nagbabalik sa ating programa at nasa huling segment na po tayo ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat at para po sa Serbisyong Bayan. Paalala po sa lahat ng ating mga tagapakinig, malapit na po ang halalan. Ano po? Kaya maging matalino po tayo sa pagpili upang hindi natin pagsisihan ang dapat na mailuklok na mamumuno sa ating lahat dito po sa bayan ng Brooks Point dahil sa atin pong mga kamay nakasalalay ang ikatatagumpay at syempre po ikapapayapa ng ating minamahal na bayan ng Brooks Point. At syempre po, huwag tayong padadala doon sa mga vote buying. Ano po? At kailangan mula po sa ating puso, pipili tayo at sa ating konsensya, of course, kung sino po yung nararapat na mamuno sa bayan ng Brooks Point. Gayon din po, pinapaalalahanan po ng Municipal Information Office. Nga pala, gusto nating batiin ang ating Municipal Information Officer, Ma'am Deborah Faith C. Malacao. Good morning po. At paalala po sa publiko na kasalukuyan or palagi pong nakaka-encounter ng ilan nating mga kababayan ang mga scammer, ano po. Kaya mag-ingat po tayo. Patuloy po ang mga modus na tumutulad sa interface ng eGov PH app para makakuha ng unauthorized access sa inyong mga mobile wallets at online banking. Totoo po yan kasi actually ako po ay isa rin sa na-scam. Ano po? So, ingat po tayo. Huwag po tayong magpaloko. At ito po, may ilang tips kung ano po yung mga dapat nating gawin. Una, pagka may tumawag po sa atin, dapat alam natin kung papaano natin i-recognize. Huwag tayong padadala doon sa mga matatamis na salita. Ilan kasi sa mga modus operandi ng mga scammer ay makulit na paulit-ulit po na tumatawag sa atin. At ito po, may tatawag o magme-message, magpapakilalang personnel na makatutulong sa pagkuha ng national ID or ano pa mga mahalagang dokumento. And papadala ka or papadalahan ka ng private message, sasabihin nila na mas mabilis ang proseso. Ang proseso po, kung mag-usap kayo via messaging app or messenger app. At magpapadala rin po ng link, may ipapakitang website kung saan mo dapat i-download ang eGov PH app. Actually, hindi lang po sa eGov PH. Maraming strategy ang mga scammer para makapag-scam.
At kapag nakausap po natin sila, kala mo ay mukhang totoo, pero scam. Peking up ito at ginagaya lamang ang interface ng eGov.ph. Hihingi ng impormasyon mo, ipapafill out ka sa iyong mga personal details tulad ng iyong pangalan, birthday, address, at iba pang detalye na maaari ka ring utusan na kumuha ng live selfie. Opo, totoo po yan. At akala mo kung papaano apply or nagre-register sa GCash or other apps, ano po, na kung saan ay nagiging kapakipakinabang sa atin, ganun din yung mga estratehiya na kanilang ginagawa. So, ilan pa po dyan ay makikita natin na nakapost po sa Municipal Information Page. Kaya napakahalaga po mga kaibigan na palagi pong bisitahin ang Municipal Information Page dahil dyan po yung mga mahahalagang detalye kung papaano po natin malalaman yung mga modus po ng mga scammer. At syempre kung papaano po tayo makaiwas sa mga ito, nariyan din po sa Municipal Information Page. Mas maganda po na mabasa natin para mas ma-internalize po natin at of course ma-aware po tayo sa kanilang mga modus na akala mo po ay totoo. Ayan, sa mga kababayan po natin na wala pa pong birth certificate at nahihirapang magparehistro, pwede na pong magparehistro ng birth certificate via Registration Assistance Program. Ayan, layunin po ng programang ito na mairehistro ang mga individual na wala pang anumang record ng kapanganakan. Pumunta lamang po sa tanggapan po ng Municipal Civil Registrar at hahanapin po syempre ang kanilang mga authorized personnel sa pangunguna po ni Ma'am Cora Villaruel. Magandang umaga, Ma'am. And of course, sila po ay mayroong mga schedule ng registration by barangay po. At ito po ay nagsimula na noong April 3, ngayong taong 2025. Sila po ay nagsimula sa Barangay Ipilan, noong 3, 4 po Barangay Amas, at noong 8 naman Barangay Mainit, at noong 10 sa Barangay Kalasagin, 11 ay sa Barangay Tubtub po sila. Ngayong darating na 15 po ay sa Barangay Imolnod, at sa 16 abangan nyo po sila sa Barangay Samariñana, at sa April 24 po sa Barangay Ipilan, at sa April 25 naman sa Barangay Aribungos, at syempre sa Barangay Uring-Uring po abangan nyo rin po sila sa April 29. Ito po ay malaking tulong, hindi na po tayo pupunta pa sa kanilang tanggapan sa LGU, hindi na tayo gagastos pa ng pamasahe, kundi pumunta na lamang po sa inyong mga respective barangay upang makapagparehistro po. At kung may mga nais pa po kayong katanungan tungkol po sa mga legal na usapin tungkol sa pagkakakilanlan, ay pumunta na lamang po sa kanilang mga schedule. So mga nakalimot po sa ating mga binanggit na schedule, nariyan po yan, nakapost din po yan sa Municipal Information Page. Pakihanap na lang po at para mas ma-inform po kayo ng maayos. Alright mga kababayan, ingat-ingat po tayo dahil sa kapanahunan ay talagang marami po tayong mga kababayan na sumasakabilang buhay, at ilan po dito ang top 3 leading cause of deaths. Ayan, syempre ang una dyan, acute respiratory failure. Yan po ay dito sa bayan sa talaan, sa datos po na meron po ang Municipal Health Office ay ang acute respiratory failure po ay isa po sa top 3 leading cause of death, at ito po ay maiiwasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga matatabang pagkain at palaging pag-iihersisyo araw-araw. At of course, iwasan po ang paninigarilyo dahil alam naman natin na walang maidudulot ito sa ating kalusugan. Ang isa pa po ay degenerative disease. Ayan. So,
Ganon din po ang kasama rin dito ang cardiogenic shock. Ayan, sakit sa puso. Ano po? And of course, mga kababayan, yung mga sakit na may TIS, katulad ng diabetes at iba pa. So, iwas-iwas po sa mga matatamis at masasarap na pagkain. Dahil ang mga masasarap na ito, una lang masarap, of course, pero sa kalaunan ay sisingilin po tayo ng ating katawan. Alright, mga kababayan, yan po ang ating mga serbisyong bayan. Kung may mga nais po kayong ipanawagan or ilapit, or nais ipa-anunsyo, pumunta lamang po sa tanggapan ng Municipal Information Office. Of course, hanapin po ang ating mga kasama dito. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dito na po nagtatapos ang ating programa na hatid po ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating masipag na Mayor Cesario R. Benedito Jr. At of course, ng ating masipag din at mahusay, magandang Vice Mayor Atty. Mary Jane de Los Angeles Feliciano. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa pangunguna po ng Municipal Information Officer, Ma'am Deborah Faith C. Malacao, sampu ng aking mga kasama dito sa aming tanggapan. Ako po yung nakasama, Maria Len Galicia Archie, ang sumasa inyo or sasa inyo na naman po tuwing araw ng Sabado sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Isang mapagpalang araw po muli. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.